sa nag-handle na yun. Kamakailan lamang na ang technician, yung aming tanggapan, yung regional office, kamakailan lamang na siya na po ang nag-handle ng payroll deduction. At nakareflect doon sa records niya dito sa aming tanggapan na doon lang siya mag-isa na deduction noong 2011. Nag-resign sa pagtutungo si Sheila noong 2003 at bumalik sa servisyo noong 2008. Hindi nabayaran ang utang ni Sheila sa loob ng 10 taon, kaya sa halip na 28,000 pesos ang babayaran, bumoko ito sa mahigit 91,000 pesos. Ang accumulate lang yung 29,000, 29 years na 278,000. Kasi nung mag-migrate kami sa bagong system namin, sa staff namin, we-migrated yung previous latest salary ng members, including interest and surcharges. Kailangan din responsable ang bawat borrower. Bilang borrower, alam mo kung kailan mag-i-start yung obligation mo. So kung nare-receive yung payslip mo na walang deduction, obligasyon mo na pumunta doon sa agency na, wait, bakit hindi nyo ako nabawasan? Malabo siya sa nangyari. Siyempre, nalulungkot ka dahil mahirap ang buhay na na kayang bayaran kung ganun kalaking halaga. Siyempre, may mahal sweldo ng teacher. Sa 20,000 ang sweldo ni Sheila kada buwan. Pero dahil sa mga kinakaltas tulad ng GSIS, PhilHealth at pag-ibig contribution at ang bayad sa kanyang iba pang utang, 5,000 na lang ang naiuwi.